Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po sa inyong lahat mga kapatid. Dito po si Pastor Jebo Banzuelo na inyong kasama sa programang Pare. At syempre po ay kasama natin sa ngayon po isang pare lang kasama natin, si Paring Allison. At wala po ngayon si Paring Dennis at saka si Paring Manny Manansala. Miss na miss po natin sila, kaya po kaming dalawa lang muna makasama nyo for the meantime. Paring Allison, salamat sa iyong pagsama sa ating broadcast ngayon. I'm sure na miss mo ko dahil nawala din ako. Kumusta ka na? Yes, it is a privilege sa Paring Jebo na makasama ngayon at makapaglingkod tayo sa ating mga listener. Isang mabilis lamang mga pasasalamat sa mga nagdaang mga araw at linggo na nakasama natin sa gawain. Ang Philippine Student Alliance Lay Movement, Visayas, SAM Leadership Training Lay, sa pangunguna ng kanilang Regional Director, si Jetsi Mapranca, galing ako dyan sa Cebu, maraming salamat. At gayon din, itong nakaraang araw ay sa SAM Mindanao, sa kanilang PLTI din, SAM Leadership Training Institute Lay, sa pangunguna ng kanilang RD, Regional Director na si June Mark Dapitan. At gayon din sa kanilang National Lay Director, kay Miss Alet Ancheta ko. Medyo familiar sa akin yung pangalan na ito. Kilala ko din ito eh. Oo. At sa November 9, nais ko po magbigay ng imbitasyon ang Celebrate Recovery in partnership with Gospel Church of Manila sa 1188 Mall, Binondo. Si Ma'am Lucy Cheng ay meron po kaming parenting in the digital age. Wow. No? So isang pagkakataon po kung kayo po ay nasa area at nais nyo pong makasama, dumalo. Open to all po ito. May registration ba yan? Ang alam ko, wala pong registration. Free po talaga to. May pa-lunch pa nga eh. Oy, kung darating daw sila ng alas 12 ng tanghali, may kasama silang lunch. Kasi 1:30 mag-uumpisa po yung atin pong gawain. Okay? November 9 po yan sa 1188 Mall, dyan sa Binondo. At saan pa ba? On November 10, next Sunday, nasa Burning Bush Alliance Christian Church ako, Antipolo, sa pamamagitan ni Pastor Eddie Solo Sr. Siya nag-imbita sa akin, so I'll be speaking sa during your worship service po. At sa hapon naman, merong 36th church anniversary to Jesus is Alive Cainta, 4:30 p.m. through the invitation ni Reverend JC Alegario and its leadership. Maraming salamat sa pag-imbita po. At huli na lang, sa November 13 to 18, I'll be at Sultan Kudarat Province. Mindanao na naman. I'll be at New Isabela Lions Church. Maraming topics to. May mga digital addiction sa school. May mga packets of fatherhood and parenting seminars. At salamat sa imbitasyon ni Pastor Bambit and Jean Concibet. So yun lamang Paring Jebo, maraming salamat po sa kanila. Yun lamang po, pero hindi na natin matandaan. Ang inyo pong lingkod nandito lang sa tabi-tabi. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nakasama natin last week sa PMC, Yes. Itong People's Missionary Church. Napakagandang opportunity, napaka-lively ng mga leaders nila, no? Talagang we praise God sa partnership. Also sa Destiny Church, sa pangunguna ni Pastor Leo Carlo Panlilio, no? Salamat sa opportunity. Nagtapos kami sa serye ng The World Needs a Father every other Wednesday sa Techno Hub sa may UP. Wow. Diyan kami nag-venue. Galing. And upcoming, meron din tayong mga trainings po, pero i-announce na lang natin through the World Needs a Father Facebook page. Pakibisita po yun. Marami tayong pinopost doon ng mga past trainings, upcoming trainings, mga materials na pwede niyong gamitin. In fact, itong mga ganitong broadcast ay ipinopost din po natin doon para sa kapakinabangan ng ating mga listeners na hindi po nakakasabay sa mga ganitong oras. Binabati ko rin pala si Pastor Suriel Jacob Fermin. Nakikinig yan sa ating programa at alam na alam niya pag absent ako. Oo. Si Ate Eunice Enriquez, salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. God bless po sa inyo. Okay, so magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. At bigyan ko lang ng overview Sure. bago natin pasukin itong pagtatalakay.
Specifically, pag-uusapan natin yung validation ng husband. Ano? Napakahalaga nito. Sa mga nagtatanong, usually pag may training, sabi nila, bakit the world needs a father? Walang the world needs a mother. Actually po, yung problem ng fatherlessness is much bigger than the problem of motherlessness. Normally, pag may single parent, nanay yun. Yung tatay ang madalas mas nawawala o kaya may mga pagkakataon hindi man nawawala in the sense na humiwalay o kaya ay sumakabilang bahay. Oo, sumakabilang bahay. Pero may mga pagkakataon po kasi na yung bang ang tuon nila is mostly financial, no? Yung bang makatugon sa pangangailangang pinansyal at doon na highlight ngayon. Ngayon, kadalasan ang nakatuon sa bata ay yung mga nanay. Now, bakit walang the world needs a mother? Yun yung first reason. Kasi po, yung problem of fatherlessness is much bigger than the problem of motherlessness. Pangalawa, meron po actually tayong material, no? Yung the mother design. No? Yes. Si Sister Alet ay nagte-train nito, yung wife po ni paring Allison. Yung wife ko po is also a trainer. Pero sa ngayon, dahil maliit pa yung aming anak, ay hindi ko pa siya naisasama sa mga trainings namin. Si Michelle, kay Dennis. Si Michelle, yes. Oo. Kaya lang, ito pong the mother design, ang isa sa mga highlights po nito is validation of the husband. Yeah. Now, hindi mo pwedeng i-validate ang isang husband kung hindi siya properly trained. No? So, usually, hindi namin binibigay ang training na yan. By the way, si paring Aris Lumagi, trainer din ng the mother design. Siya yung kaisa-isang lalaki na talagang napasok sa training ng the mother design. Pero hindi natin normally binibigay ito kasi nga kung walang alignment between the husband and the wife, no? Mahirap i-validate ng wife yung husband. At the same time, kung yung husband hindi alam ang gagawin, hindi mo siya pwedeng ma-validate. Tama yun. Kasi ang purpose ng validation is that you agree. No, you strongly agree kung ano po yung kanyang yung posisyon ng inyong husband, and at the same time you also support. No, meron kasi nag-agree but they don't support. Pero ito ang idea natin, you agree and you support. So yun ang idea po nito. So normally, pagka isang training lang ang dadaluhan, we actually open yung the world needs a father for the wives as well. In fact, sa maraming trainings ko, I believe sa trainings mo rin, maraming mga single at marami rin pong mga nanay na dumadalo. And sa Filipino context, we find it beneficial para po yung mga wives ay sumama dahil pagka yung husband ay nagkaroon ng mga realization, mga changes na gustong i-implement, pagka yung asawa po ay meron ng buy-in, ibig sabihin sold out na siya doon sa idea ng training, hindi na nagiging mahirap. Talagang nandun na po yung implementation. Kaya ang problema naman pagka yung husband nag-attend tapos yung asawang babae naman ay hindi. Ito ngayon ang malaking problema kasi paminsan hirap na hirap yung husband na explain sa wife yung issue. So yun po ang reason, no? So usually we give the world needs a father, o kaya sabay po yan kung yung husband nasa training ng the world needs a father, then the wife can attend the mother design. Pero maganda rin po na yung wife attends the world needs a father para alam niya yung roles ng husband. At the same time pwede siyang mag-support doon. So yan yung context. Now, pagdating po doon sa main responsibilities ng mother, okay, bigyan natin yung 5. Okay, number 1 is validating her husband. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pangalawa, imparting intimacy to their children. I-discuss po natin yan in the coming series. And then nurturing, caring for the children. Maintaining the social networks for the family. Hindi ibig sabihin nito Facebook. Baka kala nila may Facebook page yung pamilya. Kaya, social network. Social network. Ang idea po nito is yung connection, yung mga relationship. Na mahalaga po kasi na alam din ng mother kung anong klaseng mga relationships meron yung mga anak with other people. Yes. Kaya napakaganda niyan. And then, being the primary homemaker. Ito gusto ko ito kasi ang ine-emphasize dito, creating an atmosphere for worship. Kaya yung homemaking, hindi lang po siya yung ligpit ng gamit, hugas dito, walis doon. Hindi po. You create an atmosphere of worship at home. So yung home becomes a place of worship. So kung ano yung magiging
lalago doon sa ating home will depend on kung paano siya hinubog ng mother doon sa environment na yon. So napakahalaga nun. Kaya pag-uusapan din natin yan. So ngayon, tingnan muna natin bago tayo dumiretso doon sa validating her husband. Paring Allison, bigyan mo muna kami ng idea, gaano kahalaga itong united front, yung alignment between the husband and the wife. Nabanggit mo na kanina, paring Jebo, with regards to the agreement. At pagkatapos natin mag-agree on a basic principles katulad ng pinag-uusapan natin ngayon on validation, ay kailangan natin mag-support. So, ibig sabihin, pag mayroong pinag-usapan ang support, kailangan natin maunawaan na ano ba yung susuportahan natin sa bawat isa. At dito pumapasok yung sa pagpapalaki ng bata o ng ating mga anak, kailangan tayo ay nagkakaisa. So, ibig sabihin, nagkakaisa tayo on, halimbawa, iisa-isahin natin yung basic lamang, no, yung responsibility ng father. Nandun yung establishing moral authority. Kasi kung hindi nag-agree yung mother na yung tata yung head of the family at kailangan niya itong suportahan to establish that united front, magiging mahirap. Paano siya mag-i-implement ng discipline? Di ba? Anong klaseng discipline ang ibibigay natin? Anong mga rules and values ang ibibigay natin, ang implement natin? So, sa una palang responsibility ng tatay ay napakahirap na nun kung walang agreement at walang pag-support. At marami pang mga bagay doon sa responsibility ng ama. Halimbawa, yung conferring identity, affirming potential, at yung pagbibigay ng emotional security. So, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng ating pag-aaral sa The World Needs a Father ay nakakatulong ito na kapag ang nanay at yung tatay ay magkaisa sa layuning ito na dito nila uumpisan nyo sa pundasyon na ito ang pagpapalaki sa kanilang anak. Yeah. That's why it becomes so very important kapag pinag-usapan na natin yung validation. Sapagkat dito pumapasok na tayo ay bilang mag-asawa at mga ina at asawang lalaki ay magkaisa sila doon sa pagpapalaki on this particular basis. Kasi without which, napakahirap kapag hindi natin naipakita sa kanila na tayo ay nagkakaisa sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating anak. Yan, napakagandang katotohanan yan. Kasi usually, yung contradiction ng father at saka mother creates confusion. Yes, correct. Talagang sa discipline, napakahirap din ito. In fact, yung isang role ng father pagdating sa conferring of identity, isa nga sa may mahabang discussion doon yung moving from identity confusion to clarity. Yes. Kasi talaga namang pagka yung values iba-iba, pagka yung prinsipyo ng tatay iba-iba, andyan yung sabi mo nga kanina, didisiplinahin yung anak, tapos ang iiyak yung nanay kasi hindi niya matanggap yung klase ng discipline ng father. And then of course, marami pang values. And sometimes nakalungkot, may mga parents pa na sa harapan pa ng mga anak, doon pa nagkokontrahan. Yes. So, sa halip na yung puwersa nilang dalawa, i-unite natin to have a stronger impact, lalong nadi-diffuse. At pag na-diffuse ito, you create a confused child. Bigyan natin ng halimbawa, paring Allison. Halimbawa na lamang yung magpapaalam yung bata. Oo. Pupunta ako sa ganito, daddy. Common yan. Alam niya si daddy mahigpit. So magpapaalam kay mami. At pagka kay mami nagpaalam, ang mangyayari ngayon, magtatalo ngayon si daddy si mami. Kasi ang sasabihin, ba't mo pinayagan? Okay. So, yan din ay pagpapakita na walang pinagkaisahang values. I remember growing up, yung father namin, yung parents namin, pagdating sa mga halimbawa, mga camps, mga Christian resources like books, dati mga tapes pa, Christian music, talagang makikita mo na kahit limited ang aming resources, they will make sure na maka-provide. Pero pagdating dun sa mga ibang bagay, hindi kami gagastusan masyado niyan. So ibig sabihin, meron silang alignment na ito ang priority, ito ang goal natin, at itong mga bagay na ito aligns with that goal, at yung mga bagay na hindi nag-a-align sa goal, so they serve as guardians in the sense na they protect the family mission and vision. So kung wala yung validation na yon,
the authority of the father is weakened, but at the same time, yung confusion. And pagka yung mother po hindi nag-a-align sa father, hindi niya nare-realize na yung authority din niya, sinisira niya unti-unti. Yes. Di ba? So parang by not aligning with the father, yung authority ng mother na nasisira. Ngayon, siguro sabihin ng ibang nanay, paano ako mag-a-align dyan? Tingnan mo nga kung ano-ano mga pinagagawa. Yun na yung point. Kaya nga po yung training is important, but once you have the training, alignment is important. That's so right. yung unified front is very, very important. Lalong-lalo na po pag dumating tayo sa mga stages ng ating anak na kung saan may mga moral issues, yung mga stand, yung mga prinsipyo na kailangan talagang tumatak sa kanila, yan po, kailangan talagang nare-reinforce yan eh. Minsan, akala natin, it's all about transferring values, pero ang instruction kasi ng Bible sa Proverbs 22:6, train up a child. No? So yung idea ng training. Pag pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, yung sinabi doon, 'di ba, about the law, sabi niya talk about them, lagay mo sa doorpost bago umalis yung bata, pinag-uusapan niya when you go to bed, pinag-uusapan niya when you wake up. Yes. Ibig sabihin nito, every opportunity that you get, Yes. whether father or mother, yung family vision, yung family values, i-reinforce natin. That way, ang magandang epekto nito, paring Allison, yung bata, pag umalis ng bahay, syempre ma-expose sa labas yan. No? Kung ano-ano mga katuruan, kaisipan, at kalokohan din ang natututuan, pero may magagandang bagay din. Pero, itong mga negative things na kanilang na-expose sa kanilang paglabas, parang na-imagine mo, yung tahanan is a place where they can reset morally. So kung meron man silang nasagap, natutunan na hindi maganda, pag uwi sa bahay, nare-reset yun. So yung moral compass nila will be aligned once again dun sa direksyon ng Panginoon. Kaya napakaganda eh. Pagka unified eh. Pero pag hindi, you spend a lot of energy arguing, spend a lot of energy na nagdidebate kayo, naglalabang kayo, samantalang kung pinagsama nyo yung puwersa na yon, makikita mo napakalaki ng epekto. Kaya nga paring Jebo, ang tawag natin sa Pilipinos, pag sinalin natin yung salitang home, ang tawag natin tahanan. Yes. Kuminsan kasi ang nagiging katawagan na sa home ay tirahan. Kaya kuminsan sabi nila nagkakatirahan daw sa loob ng bahay, di ba? Tinitira ni nanay si tatay at naririnig ito at nawi-witness to ng mga bata. Hindi katulad na pag sinabi nating tahanan, katulad ng sinabi mo na dito natin nire-reset yung mga values, dito nare-reinforce yung values, at kadalasan sa mga pagkakataon kapag yung mga anak mo ay sugatan mula sa mga sa kanilang damdamin, mula sa kaeskwela, sa mga nangyari sa labas, sobrang hirap na mga sumakay, mga ganon, nagiging tahanan talaga na siya sabi mo, anak, tahan na. Di ba? Di ba? Kaya ito yung kagandahan ng na pinag-uusapan natin na imbes tayo magkaroon ng confusion o nagki-create tayo ng confusion, kalituhan sa bahay, ang nanay at tatay nagkakaisa. Ayaw natin maging divided yung ating team. Kaya sabi nga ng isang awit nga, united we stand, divided we fall. At it's no secret kapag ang isang team, katulad yung sabi natin, may mga team Banzuelo, ganyan, di ba? Team ko. May yung, kung ano po ang pamilya ninyo, kung ano po yung pinaniniwalaan at pinangahawakan nyo pong godly values, diyan po tayo tumatayo at nakikita po yan ng bata. At paano tayo nagpapalaki sa panganay, sa ikalawa, sa ikatlo, pare-parehas po yan sa ating pong mga anak. Kaya napakahalaga na mamulat ang kanilang kaisipan sa mga katotohanan ito. Kasi ang layunin nga natin ay mapalakas ang pagpapamilya at gayon din in the future kapag sila ay magkakaroon na rin ng sarili nilang pamilya ay meron silang modelo na somehow, parang Jebo. Oo. Isa pa siguro na kailangan nating makita rito pagdating sa mga roles, magkaiba kasi itong husband and wife. Ito kasing husbands, they have the bigger picture. No? Tayo, sabi nga big picture tayo Yung mga wives naman, they have the details. In fact, they have a better pulse of their children's struggles. So, ibig sabihin, i-combine mo yung dalawang yon
ang design ng mga mothers is to identify yung struggles ng mga anak. Mas sensitive sila dun sa strengths and weaknesses. Samantalang yung fathers naman, parang taga-timon ito ang tinitingnan niya yung bigger picture. So, i-combine mo yung dalawang yun, napakaganda ng combination. Now, siguro magandang tanong, paring Allison, ano kaya ang mga reason bakit ang mga mothers, paminsan, they find it difficult to validate the husband? Naku, napakagandang usapin yan. Kung meron man nakakaalam sa mga kahinaan at kalakasan ni Mister, yan na yung mga asawang babae. So sa lahat naman nakikinig sa atin, mga wives, kaway-kaway dyan, taas ng kamay. Dahil isipin mo naman na nagkaroon kayo ng mag-boyfriend, girlfriend kayo ng ilang taon, tapos kung ngayon ay ilang taon na rin kayong mag-asawa, wala nang sikretong may tatago si Mister sa inyo. Kaya siguro ang unang-unang makikita natin doon kung bakit napakahirap sapagkat na-expose na yung asawang lalaki sa kanya mga nagawa, mga kamalian, yung mga failures niya sa pagiging asawa, at kung ano-ano pa. So ang mga bagay na ito, napakalaking bagay nito sapagkat sabi nga wala ka maitatago na sa asawa mo. Alam na talaga So bunga nito, ito yung isang dahilan, parang Jebo, kung bakit medyo mahirap talaga, di ba? So parang, paano ko siya i-validate? Witness ako sa lahat ng mga naging failures niya in life. Yung mga palpak na naging desisyon niya, witness ako dito. Hindi lang yon. Ipa-factor in mo pa yung natapos namin. Hindi naman sa kaanuhan. Mas mataas na pag-aralan ko pa sa kanya. At sa ngayon, nakita mo naman na mas maganda pa yung trabaho ko kaysa sa kanya. So, Pati income. So, ang mga bagay nito ay nakakapagpalala at nakakapagdagdag dito sa usapin natin pagdating sa validation. Kaya nga napakaganda po kung kayo po ay kasama nyo po yung asawa nyong lalaki o asawa nyong babae, malaki pa rin po oras natin ngayon na mapag-usapan po ito. Sabayan nyo po kami at kung may mga tanong po kayo, maaari nyo pong ibigay sa amin to Facebook. Parang naririnig ko yung mga husband, sige pa, pastor, sige pa, banatan mo pa. Parang gano'n, nakahanap ng kakampi. Pero seriously, kasi po talaga, pag tinignan natin yung instruction sa Bible, wives, submit to your husband. Yes. Now, again, we want to clarify na hindi po sinasabi ng Bible na yung babae po is inferior. Yes. In fact, ang instruction nga sa lalaki, ang bigat love your wives as Christ loved the church. So, kung paano mo ring minamahal yung sarili mo, mahalin mo yung asawa mo. So, ibig sabihin, hindi mo naman tinatratong inferior yung sarili mo. So, yes, you treat us equal. Pero yung structure definitely is important. Kasi yes, kung walang structure, magulo Yes. So, yung sinabi mo kanina, nagko-complicate yan. Siguro isa-isahin natin. Yes, Halimbawa, yung educational attainment. Yes. Paminsan ho kasi, yung bang usapin na sino ba mas matalino? Yan. Magandang hugutin din natin dito yung inaral natin sa wounds. Yes. No? Kasi paminsan po, para bang, alam nyo, you work as a team. Nagiging issue lang kung sino mas matalino if you're interested in the credit. Yes, Sino ba talaga ang mabibida? Yan na. Ngayon, kung wala naman kayong interest sa credit, yung hindi nyo iniisip na kailangan ako mas matalino. Kung wala kang iniisip na gano'n, ang interest mo is in the unity of the family. Yes. Yung kaayusan. So, kung yung iniisip mo ay kaayusan, you don't mind kung yung husband mo ang nakaisip o ikaw ang nakaisip as a wife. So, pero yun nga, you make it, you present it in such a way na you still validate the husband. Gusto ko yung sinabi ni Pastor Cassie Carstens, kasi yung mother daw niya, maraming brilliant ideas. Yes. Pero tuwing nag-uusap sila sa family meetings nila, hindi daw niya narinig na sumagot yung nanay niya, sabi ko na sa'yo di ba? Minsan ganyan. Sinasabi ko na kung nakinig ka Walang sa akin yun, sa akin yung idea na yun. Walang ganon. Kundi ang mangyayari daw, nagpe-present ng idea, tapos pagka nakuha nung father yung idea, sasabihin ngayon ng mother, wow, that's a good idea. So, ibig sabihin, para bang, even though sa kanya nang galing yung idea, still, nire-recognize niya na it will not prosper kung hindi talaga yung father ang magke-carry nito. So yung importansya ng pag-validate makikita natin. Again, pag meron kasi tayong wounds,
naghahanap tayo ng affirmation. So ang napakalaking issue sa atin is patunayan mo kahit sa mga anak mo na mas matalino ako sa tatay nyo. Ngayon, yung kompetensya nyo yan, pag-uugatan po ng maraming problema yan. Naalala ko nung tinapik natin yung father and mother wounds. Isa nga sa sinabi sa atin doon, di ba? It is the biggest reason for unhealthy marriages. Yes, oh. Di ba? Kasi hindi nagiging healthy yung marriage kasi sa halip na you complete me, you compete with me. No. Ako, napakasaklap. Oo. Kaya isipin mo yon, ano? Kaya paminsan po, dahil tingin natin mas matalino, sabi ko nga, minsan naaral ko yung Ephesians 5 kung sinabi ng Diyos na, kung sino mas matalino, siya ang sasakop. Yung mas bobo, siya ang magpapasakop. Sino ba naman papayag na mas bobo ka, di ba? Wala naman ganun. Sabihin ng asawa, kaya nga kita napili, mas bobo. Wala akong ganon. So, hindi po pwede. Kaya kung sinabi din naman na halimbawa, kung sino mas malaking kumita, kunwari yung wife mo is a housewife, hindi mo, kung lalagyan din ng monetary equivalent yung kanyang mga efforts, so definitely may kita rin siya. Kaya makikita mo din doon, paring Jebo, na napaka-superior talaga ng salita ng Diyos. Nung yun ay tinuran na yun na husband love your wife, ay sapagkat sa gantong kadahilanan, na kapag sinabi mo nga kanina na ang basihan ay intellectual capability or yung monetary, no? Napaka-relative nun eh. Tama. Paano kung sa particular na pagkakataon, mas malaki talaga kumita yung babae. Tapos pagkatapos for a certain period of time, lumaki naman kita ng lalaki. Ano yun? Nagkakaroon ng palitan ng mga no? Ng mga submission, no? Ito hindi eh. Ang binanggit mo kanina, paring Jebo, ay structure. Yes, doon pinakita ng Diyos na ang for whatever reasons, in His infinite wisdom, ang binigay ng Diyos na authority sa pamilya ay ang tatay, yung husband. Kaya yung nanay ngayon, siya yung sabi nating first follower ngayon, di ba? Right. Oo, kaya nga first follower, siya yung validator. And all the rest, kapag nakita ng panganay na anak at sumunod na mga anak, ang galing ni tatay talaga. Kasi saan niya nakuha magaling si tatay? Kasi unang-una, yung nanay niya nagva-validate sa tatay niya. Yun. Napakahalaga ng structure na yun. Oo. At saka, sabi nga natin, talagang kung ang iniisip mo yung kaayusan ng pamilya, you won't mind kung sino yung nilagay ng Panginoon. So, totoo lang ito lang tanggalin muna natin yung pagiging spiritual natin. Kunwari, sinabi ng Panginoon, husband, submit to your wives. Ngayon, may pag-aawayan pa rin tayo. Di ba? Yung mga husbands naman, bakit naman submit? So, in other words, kahit ano ilagay, kung rebellious ang utak natin, meron pa rin tayong reklamo. Ngayon, ito pa, paring Alison, usually ito ay madalas maging issue. Nabanggit mo kanina ito. Paano halimbawa kung yung misis, either mas mayaman yung pinanggalingang pamilya, o kaya naman ay mas malaki yung kita. Yan. So ano naman yan? Paano naman yan? Ang siguro, tutukuyin ko na mismo yung pinaka-punot dulo bago natin puntahan yung isa-isa na yan. No? Okay. I think ko dito, maibibigay na po natin lahat ng mga kadahilanan. Ibig sabihin, i-exhaust na natin lahat pagdating sa senaryo, lahat ng senaryo. Pero magbo-boil down to, I think, para sa akin, bunga na rin sa ating mga pag-aaral at sa ating pagtuturo at mga nakakausap natin, yung salitang pride. Yeah. Yun naman yun eh. Kaya naman, siyempre, yung pamilya pinanggalingan ko, ba't naman ako magpapasakop sa'yo? Ba't ako magbavalidate sa'yo? Mas matalino ako sa'yo. Pride yun eh. Kaya nga, superior. Kaya maganda yung binanggit mo kanina, paring Jebo, nung sinabi mo, if you're not interested with taking in the credits, I mean, ibig sabihin, kung okay lang sa'yo na, I'm humble because I'm willing to humble myself because for the sake ng mismo ng unity ng pamilya ko, ikaw ang tinalaga ng Diyos na tagapanguna sa aming pamilya, kami ay susuporta. No matter what, kung ano man yung kalalagayan ko sa buhay. Kasi kung ang pag-uusapan natin, mga scenarios, mga examples, ay napakarami niyan. Hindi tayo mauubusan talaga ng dahilan upang hindi mag-validate. Di ba? Oo, kasi talaga yung isang mahalaga pang konsepto dyan, yung term na conjugal di ba? So, ibig sabihin, once you get into that marriage, hindi na yan parang ranggo na iaharap mo sa mister mo. Now, you have to understand na kung kayo po ay good steward ng resources na tinatamasa ninyo,
wala na hong issue kung sino mas mayaman. Kasi you're using it for the Lord, at saka sa kanyang intention. Kaya again, yung pong mga nagsusulputang iba't ibang senaryo na mas mataas ang trabaho ng misis, mas malaki ang kita, o kaya yung breadwinner talaga ay si misis, kasi minsan merong mas mataas ang sweldo ni misis pero breadwinner pa rin si husband kasi yung kinikita niya is still sufficient to support the family. May mga cases din naman na parang nabaliktad yung role, no? It's the husband taking care of the children. Siguro dahil yung kanilang mga misis ay mas stable yung trabaho. No, pero we encourage the husband still, kung talagang nandyan pa yung capacity, maganda ho kayo ang provider kasi yun talagang structure. But we understand for certain reasons hindi ganun ang nangyayari. Now, ang bottom line po, ito yung mga issue, kagaya ng sinabi ni paring Allison, kahit anong senaryo ang itapat natin dyan, ang issue po dyan is pride. Interested ka ba sa credit o sa success ng iyong pamilya? Ang interest mo ba ay maging maayos yung iyong sambahayan o ibida ang iyong sarili? So from competing with one another, you will begin to complete one another. Yes, napakagandang scenario. Napakaganda. So nakikita natin yung alignment, nakikita natin na nagki-create sila ng isang very strong united front. At pag nakita ng mga anak that the mother validates the father, it is easier no, for the children to support the parents. Paring Jebo, bago ako mag-move sa isa pang dahilan, no, na possibility, ang maganda rin makita natin mula sa talata na binasa mo kanina o binanggit mo kanina sa Ephesians chapter 5, ay walang sinabi doon na yung submission if, di ba? Kung conditional. Conditional, kung asawa mo mabuting asawa, mag-submit ka, walang ganun Basta sinabi lang niya mag-submit. Kaya dito, ang isang usapin na magandang pag-usapan din natin dito is kaninong design ba ito, di ba? Yes. So this is God's design. So pag God's design to, ang tinatanong ko nga sa mga during sa mga lectures natin, sa mga trainings natin ay mabuti ba ang Diyos? Design niya to mabuti ba ang Diyos? Matalino ba ang Diyos? So in a broader aspect, pwede natin makita dito na ang Diyos ang may design nito, mabuti ang Diyos, matalino ang Diyos. So merong to elemento ng pananampalataya that whenever we submit to our own, ang maganda dito, kailangan emphasize natin yung salitang own Yes. Submitting to your own husband, no? Hindi ka naman magsasubmit sa other's husband Okay. Sa sarili mong asawa Sa asawa mo nga lang, hirap-hirap na mag-submit Ito, own husband. So when you submit to your own husband, it's actually what you're saying to God is, Lord, I have faith in you. Yeah. I have faith in your word. In your wisdom, Mabuti kayo, O Diyos. So, kung meron mga, alam mo, bigyan kita ng concrete example. There was this instance na medyo malaking pera kailangan mailabas namin. At sa puntong yun, nagdesisyon na ako. So alam ng wife ko, nagdesisyon na ako. So ang sabi ng wife ko, parang paano ba ako mag-ano dito sa tingin ko na minsan ang mga asawa, alam mo may wisdom talaga Parang bago pa lang mangyari, parang nakikita na nila yung Oo, pero at the same time ayaw niya sirain yung yung alam mo yun, no, yung pagiging decision maker ko, no, sa bahay. So what happened was, sabi niya sa akin, alam ko nakapag-desisyon ka na at for whatever effect itong sasabihin ko ay nais ko lang maging maluwag lang sa pakiramdam. Sabihin ko lang sa iyo, pero nais kong maunawaan mo kung ano man magiging desisyon mo, tatanggapin ko at susuportahan kita. Wow. So ganon. So sinabi niya, pinaliwanag niya sa akin. So I just listened, I did not utter anything. Okay, thank you. Alam mo, pagkalipas ng 1 linggo, for whatever reason na winay ko yon, tapos with much prayer, alam mo, I changed my decision. So sinabi nila sa akin, alam mo, even prior to that, pinagpipray kita na maging tama ang decision mo. At even after nung sinabi ko sa iyo to, alam ko at that point talagang hindi ka pa rin natitinag Nananalangin lang sa Diyos. Kayo, O Diyos, ang nagbigay ng ganitong salita, na ganitong utos, susundin ko. Yun ang kagandahan doon. Kaya
bumabalik tayo doon uli sa sinasabi mo, paring Jebo, na maganda na yung mag-asawa ay nasa iisa lamang ang tinatayuan nilang katuruan. Kasi kung may kalituhan talaga dito, iba pinaniniwalaan ng asawang lalaki, ng asawang napakahirap nun. Of course, pwede rin natin siguro with humility, banggitin din doon yung meron tayong Kristo sa buhay. That's right. Na magpapaalala sa atin na hindi, lalaki ako eh. Sa akin in charge ng decision making. Ba't ako magbabago? Pag nagbago ako, di parang sumunod na lang ako sa'yo noon. Di ba? Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. So, ito mga halimbawa lamang sa mga totoong pangyayari sa mga buhay namin. I hope it would also help sa inyong mga pag-uusap patungkol sa usaping ito. Oo, may nabanggit ka, paring Allison, ano? Kasi paminsan, yung mga husband din, ito rin ay isang maling kasanayan. Yung bang ginagamit na weapon, yung sinasabi ng Ephesians, na wives submit. Actually, yung submission po ng wives is between her and the Lord. Yung submission, yung pagmamahal naman ng husband sa wife, it's between him and the Lord. So, tama yung sinabi mo. So, wag nating gamiting weapon to na para bang pagka yung wife ay nag-speak up, tayo naman ay magsasabi na, sabi ng Bible, ganito, kaya tumahimik ka na lang dyan. Hindi ho ganun yun. Kaya ho kayo binigyan ng asawa dahil gusto ng Panginoon na kung ano yung, you can be more, you would become more. So yung idea ng pagkakaroon ng asawa is that dinisign kayo ng Panginoon para lumevel up pa. Hindi ho yung pasensya, kundi yung inyong potensyal. Kasi ibig sabihin po nito, dinagdagan kayo ngayon ng kasama na mag-a-affirm sa inyo. At yung validation affirmation na yun will help you become better. Naalala ko yung sinabi ni Gary Thomas, very good book, yung pong Sacred Marriage. Yes. Sabi niya, napakaganda nung pinaliwanag niya. Sabi niya, it is true that marriage limits us in what we can do. No? Kasi talaga namang minsan nalilimitahan ka sa gusto mong gawin kasi may asawa ka na eh. Pero sabi niya, but it expands what we can become. Wow. So, kung magtutuon ka dun sa magagawa mo, babarkada ka pa ba? Gagawin mo pa ba yung pang-personal mo? Well, it creates limitation. Pero what you can become, yung development ng character, Yes. yung growth, yung paglalim, lahat ng ito can be exponentially multiplied, no? Yes. Sa pamamagitan po ng marriage. Tama At yun. isa pa sa magandang sinabi niya doon, napakahalagang ginawa ng Ama, ng Diyos, is to reconcile. So yung message of the gospel is a message of reconciliation. Kaya yung marriage, ang marriage natin should reflect that, yung reconciliation. Kaya kung merong disagreement, ang goal natin is to show that reconciliation is possible. At yung reconciliation na yun sa ating marriage will be a powerful testimony to the world. Kaya kung merong disagreement, talagang sinasabi ng Bible, isettle nyo yan. May structure akong binigay. Kung hindi nangyayari yung mga pag-settle na yan, it means may mga issue po na nagpapakita na because of our human weaknesses and sinfulness, kaya hindi nangyayari yung reconciliation na yun. Meron pa ako isang gustong ituran, parang Jebo. Medyo umiinit na yung pag-uusap natin, di ba? Napag-usapan natin tungkol ano ba yung mga struggles ng mga asawang babae kung bakit hirap sila mag-validate sa kanilang asawang lalaki. Maliban sa pride, ang sa nakikita ko dito yung feeling of being abused. Okay. Naku. Pag nag-submit ako dyan, parang Jebo, hindi mo kilala tong asawa ko. Kakainin akong buhay neto. Kakawawain ako neto. Maabuso lang yung kabaitan ko. Magiging martir ako. Ilu-look down lang ako neto hanggang sa parang halos alam yon. So, itong mga bagay na ito ang nakakadagdag pa doon. Merong extreme yung pride. Meron naman extreme naman dito yung baka naman maabuso lang parang Jebo. Paano ba ito? Di ba? Paano natin matutulungan ang magantong asawang mga babae? Magandang balikan ulit yung structure. Kasi ang instruction ng Panginoon is to love your wives as Christ loved the church. Yes. So He died for the church. Ang sabi pa nga doon, to present the church spotless and wrinkle-free. Merong isang lumang salin sa Tagalog, natawa ako eh. Ano? Ang pagkakasaad niya, upang maiharap na walang kulubot. Walang kulubot talaga So, naman. ibig sabihin yung pagmamahal mo sa asawa mong babae, dapat nakapag-aalis ng kulubot. Pero ang idea kasi noon is, dahil sa love mo for your wife, the wife becomes better. Yes. She grows in holiness,
she becomes better, she becomes more kaysa dun sa dati. Kaya pag sinunod natin tong structure na binigay ng Panginoon, nako, wala hong reason na hindi aangat yung marriage. Kaya lang, madalas nga, by the way, mahalagang banggitin na yung essence talaga ng sin is rebellion. Yes. Lagi natin kine-question, para bang, ano ba itong Diyos? Di ba niya naisip to? Minsan may nakausap akong ganyan parang, paano to, Pastor? Mahina ang ulo ng aking asawa. Hindi siya makapag-submit daw. Oo. Sabi ko, alam ng Diyos yan. Nung binigay niya yung utos na yan, yung structure na yan, alam niya yan. Alam niya yan. Yun nga, ang sabi nga natin, hindi naman kailangan mas matalino ang husband kaysa sa wife for the husband to be the head. Yes. Ang kailangan lang po is for the wife to submit to the husband at yung kanilang pinagsamang talino, sabihin mo ng 100 yung talino ng wife, 50 yung sa husband, pag pinagsama mo yun, it creates 150. Oo. Pero pagka binengga ni wife si husband, sabi niya 50 lang sa'yo, 100 lang sa akin, so 100 minus 50, 50 na lang natira. So di ba, bumaba pa lalo. Bumaba pa, sayang yung talino mo, pinang-away mo lang. Oo. Di ba? So, Correct. I mean, sa magkabilang side, there can be abuse. Pero ang point nga natin dito is to understand that structure is a design given to us by the author of marriage himself. God designed marriage. At the same time, kailangan i-admit din natin na tayo po ay nasa isang journey na kung kayo po ay nadi-discourage right now, isipin nyo, baka panay hampas nyo na ho sa lamesa. Bakit kasi ganun? Hindi ko natutunan, hindi ko narinig dati, kung dati ko pang nalaman. Minsan mga ganyan tayo, no? Well, wag nyo hong hampasin yung lamesa. Mahalaga hong pakaisipan natin na ang marriage po is a journey. At dahil journey ito, as we go along, yung wife natin, yung husband natin, ay kasama natin sa journey na ito. They are our co-learners. Yan. So kung paanong sila mismo goes through the process of minsan trial and error, yung mistakes and restoration. So likewise, tayo din ganun eh. Kaya kailangan makita natin yung marriage na merong growth, merong improvement. So, anong ibig sabihin? Every conflict is an opportunity to resolve an issue. Yes, that's right. And to grow. Pero kung yung conflict nyo is the same conflict noon hanggang ngayon, ibig sabihin po merong mali. Kasi dapat yan, nare-resolve yan, and from there you grow. So kung yung conflict po paulit-ulit, yun at yun, ibig sabihin walang resolution, walang nababago. So kahit tumatanda na ho kayo, matagal na kayong married, if it's still the same problem, it means hindi pa talaga nadideal yung problem na yon. So again, we have to review, we have to check. Ano po? Sabi ko nga, paring Allison, minsan nalulungkot ako pagka yung bang mga ikakasal wala nang ibang inisip kundi yung wedding, hindi yung marriage. Yes. Di ba? Meron pang mga checklist for 1 year, ano yung ipe-prepare sa wedding, Yes, isusuot sa wedding, magda-diet para sa wedding, sino yung magme-makeup sa wedding, ano isusuot sa wedding, sino yung iimbitahin sa wedding. Lahat ng stress may kinalaman sa wedding which will last maybe about 2 hours. Reception, dagdag mo pa. And then after that, what? Ayan na yung marriage. So pinaghandaan niyo yung wedding na isang napakaiksing seremonya kung tutuusin, and you forget about the main thing, which is the marriage. Yes. Kaya ito pong sinasabi namin na ito, kaya namin binabanggit ito, kasi we also acknowledge na right now, may mga nakikinig po na maybe hindi pa kasal. Nagpaplano. You have to know this, no? Na kailangan ho pinaghahandaan yung marriage, hindi lang yung wedding. Kaya itong mga prinsipyong ito, isa-isip ninyo. Yes. Ngayon, ang maganda nito, halimbawa, napansin mo, may struggle ka na. Kung babae ka, you're struggling with submission to authority. Most likely ho, pag nag-asawa ka, may struggle ka na. No? Yes. Ngayon pa lang, nakikita mo na. I remember yung sinabi ni Pastor Cassie Karsten, sabi niya, most of the problems that we have in marriage are problems that we bring into the marriage. Yes. So, hindi ka pa kinakasal, may baong ka na. May baon na. Dapat sabihin nung nagkakasal, but wait, there's more. Meron kang dala-dalang mga wounds. So, kung nakikinig ka ngayon at ikaw po ay single, maybe kakasal ka in the future, this is the time to resolve itong mga wounds na to. Tandaan mo na isa sa mga responsibilities mo is to validate your husband. At maganda yung binanggit ni paring Allison na sometimes sa early stages ng marriage, wala ka pa dun sa reality. Minsan ang tingin mo dun sa husband mo is the perfect husband. Yan, oo. Kibait-bait. Yan. Mabuting tao. But
it will just take time for you to realize yung reality. Yes. Now, we're not saying this para sirain yung pagtingin nyo sa asawa nyo. Hindi po. But to show you na even in the midst of an imperfect person, yung kayong dalawa, imperfect couple, pwede pa rin po magkaroon ng healthy marriage. Yes. At mangyayari po yan pag talagang handa tayong gawin itong mga prinsipyo na binibigay ng Panginoon. Yes. Kaya kung alam mo, as a wife, you have to validate the husband. Alam mo ngayon pa lang, yung mapapang-asawa mo, marahil mas mababa ang napag-aralan, mas malaki kita mo, mas maganda yung exposure mo, mas marangya yung pamilya mo. Well, hindi po ibig sabihin nito, mas malaki struggle mo. Meron hong tao na mas mayaman yung husband, mas matalino yung husband, mas marangya yung husband, yung pamilya ng husband, pero nag-struggle. Di ba? Nag-struggle pa rin siya sa submission. So hindi po yung pinanggalingan yung pamilya o yaman nyo talaga ang issue rito. Kasi may mga tao po na hindi talaga issue sa kanila yun. Oo. No? May mga tao nga na mas mahirap na nga yung misis, pero may struggle pa rin. Oo. So bottom line, hindi talaga yung pera yung issue. Yung issue dito is your willingness to sacrifice and to validate your husband. Tandaan nyo po, yung sinasabi ng Panginoon na pinag-isa yung dalawa. So ibig sabihin, wala na yung ikaw, ako, husband, wife. You are one. Yes. So yung talino ninyo, pinagsama na yan. No? Yeah. Parang ganito yan, paring Allison. Ano? Kunwari, meron tayong lata. Yung talino natin, i-represent natin in terms of coins. Okay? Yan. Kunwari, meron ako 100 coin. Ikaw naman, merong 500 na coins. Yan. Ngayon, nung pinagsama kayo ng Panginoon, nilagay nyo lahat sa isang lata yon. So, mix na lahat doon. So, yan ay blessing ng Panginoon sa inyo. Yung combination ng dalawang yan is a blessing from God for you. Ngayon, hindi nyo na dapat pinaghihiwala yon. Dapat tingnan nyo yan as conjugal, lalong-lalo na po yung team up ninyo. So, yun nga, you begin to experience problems once your interest goes to the sino yung dapat itanghal, sino yung may credit, sino yung magaling. Yan na. Diyan na ho tayo nagkakaproblema. Kaya nga, katatapos ko lang paring Jebo sa Cebu, I conducted Theology of Finance sa Some Leadership Training Lay. Isa sa pag-aaral na I quoted there sa States, 1/3 pala ng mga issues sa divorce ay may kinalaman sa kaperahan. Oo, 1/3. At isa pang manonotice natin doon, tama yung binabanggit mo, habang lumalaki ang sweldo o income ng mag-asawa, tumataas din ng bahagya yung possibility ng pagdi-divorce. Wow. Nakakalungkot kung yung maliit payak pa lang pamumuhay ninyo, simple pa lamang, maliit pa lang ang sweldo, parang hindi ganun kalaki yung issue. Pero habang lumalaki ang sweldo, para bagang nagiging issue na sa inyong relasyon. Nakakalungkot. Kaya nga babalikan ko yung binabanggit mo kanina, may naalala lang ako patungkol doon sa tawag dito doon sa presenting your bride or your wife as blameless and without wrinkle, di ba? Kaya nga ang tawag nga raw sa asawang lalaki ay haligi ng tahanan, at ang tawag sa asawang babae ay ilaw ng tahanan. Ang problema kapag ang lalaki ay hindi umaakto sa kanyang responsibilidad, nagiging tagapundi siya ng ilaw imbes na haligi ng tahanan. Kaya nga po dito, kaya the world needs a father, sapagkat ang layunin po namin ay matulungan po ang inyong asawang lalaki, maging ang asawang babae ay magkatulungan sa pamamagitan ng mga prinsipyong amin pong ipinamamanhik po sa inyo dito po sa The World Needs a Father, sapagkat wala pong perfect marriage, pero meron pong bagay na maaari po tayong matutunan na tungo sa ating maturity. Yun ang goal natin doon na tayo ay maging matured po sa ating pong buhay pag-aasawa. Yan, napakaganda. So sana po sa mga nakikinig ngayon ay nakita nyo yung benefits ng mga inaaral natin. And sabi nga, the longer you postpone obedience, the longer you postpone enjoying the benefits of obedience. Yeah. So hindi mo ma-enjoy pero kung naging meron na kayong united front, na-settle nyo na yung mga issues na ito, then yung lesser things, you have less time for lesser things and you have more time for better things. At yan naman ang gusto natin mangyari. Kaya sana po ay patuloy nyo kaming samahan sa mga pag-aaral natin kasi sabi nga ng isang bahagi ng ating lesson noon about emotional security,
yung first o yung primary relationship na masasaksihan ng ating mga anak is the relationship of the father and the mother. So kung anong klaseng relasyon meron ka sa iyong asawa will be the first relationship na makikita ng iyong mga anak. At posibleng yan din ay ituring nilang norm. Yeah. So kung may problema yung relationship ninyo, yan po ay merong malaking impact sa magiging pananaw ng inyong anak. So again, ito po hindi lang laban for the sake ng marriage ninyo, but this is something, this is a fight that you need to win for the sake of the next generation as well. Kaya napaka-importante po nito. Now, dadako po tayo sa ating devotion, paring Allison. Kinagagalak ko po ipagkaloob po sa bawat isa ang ating pong devotional para po sa oras na ito. Matatagpuan mula sa Proverbs chapter 14 verse 1. Proverbs chapter 14 verse 1 sa New Living Translation. Ganito po ang pagkakasabi. A wise woman builds her home, but a foolish woman tears it down with her own hands. Salin po sa magandang balita, ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Nais ko pong ihalin tulad ang ating pong pag-uusap ngayon sa isang mangmang na babae at sa isang matalinong babae. Okay. Ang matalinong babae daw po ay tinatatag niya po, pinagtitibay niya ang kanyang tahanan o ang kanyang pamilya. Alam niyo po ba na sa pamamagitan ng inyo pong validation sa inyong asawang lalaki ay pinalalakas at pinatatatag ninyo ang inyong pamilya? Binanggit na po natin kanina doon patungkol sa pagkakaisa o united front. Kumukuha tayo ng authority mula sa salita ng Diyos at bunga po neto ay pinalalakas natin ang ating pagmamagulang, hindi dahil para po tayo ay sirain ito, bagkus palakasin po ito, sapagkat naniniwala tayo ang lahat po ng ating pong pagmamagulang at pagpapalaki sa ating anak ay makikita at mararanasan kapag buo po ang ating pong pinapakitang mag-asawang lalaki at babae sa ating pong mga anak. Tignan po natin sa isang banda na paano ba natin bilang asawang babae na papakita ang pagpapalakas o pagbabalidate sa ating asawa. This is by simply visibly. Kailangan po visible, nakikita po ng ating mga anak ang atin pong ginagawang pagbabalidate, pag-affirm sa anuman ang nakita nating magandang ginawa ng ating asawa. Alam niyo po, ang kabaliktaran kasi ng validation ay criticism, panghuhusga, pag-aalipusta, ibinababa natin ang ating asawang lalaki. Alalahanin po natin ng ating asawang lalaki, siya po yung imahe po ng Diyos sa loob po ng ating tahanan. Siya po yung binigyan ng Diyos ng authority upang pangunahan ang kanyang pamilya. Sa pamagitan po ng pagyurak sa kanyang pagkatao ay maaari pong masira ang disenyo pong ito. Ito po yung binabanggit po namin kaninang divided team. Kaya babalikan lamang po natin, it should be visible na nakikita ng anak na kayo ay sumasang-ayon at tinutulungan ninyo ang inyong asawang lalaki sa kanyang leadership sa loob ng tahanan. At gayon din po, hindi lamang visible kundi naririnig din po ito. Ito po ay gumagamit po tayo ng mga pananalita, na angkop na pananalita upang i-build. Alalahanin po natin na ang salitang love sa lalaki ay pwede rin po natin matranslate sa salitang respect. Ang respeto po ay napakalaking bahagi rin po ito sa isang buhay ng isang asawang lalaki. At siguro panghuli na maaari pong banggitin po sa atin, hindi lamang visible, nakikita sa boses natin, sa salitang ginagamit natin, naririnig, kundi sa atin pong mga mata. Kung minsan po, kung mapapansin po ninyo, yung salitang love ay pwede po nating sabihin sa maraming mga pamamaraan. At yung ating mata po ay hindi po magsisinungaling. Pwede po ang ating boses ay parang I love you, pero yung mata mo parang nangungutya. Alam mo yung ganon? So, kaya nga po mahalaga na ang pagkilos ng ating mata, ang ating boses, ang ating gesture ay nakikita at naririnig ito ng ating mga anak, pati ang ating mga mata kung paano tayo nagva-validate sa ating mga sariling asawang lalaki. Sapagkat alalahanin po natin na ang matatalinong babae ay nagtatatag o
o pinalalakas ang kanyang tahanan. Yan, napakaganda at angkop na angkop sa ating pag-aaral. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pinag-aralan ngayong hapon at hangarin po namin ay maging matatag ang bawat sambahayan. At kung kayo po ay interesado sa mga trainings na pwede naming ibigay, we have the World Needs a Father, the Mother Design, o kaya yung iba pang mga trainings na from time to time nababanggit po namin like digital addiction, pornography, no? Yeah. Meron ding mga Meron din. ganyan kasi mga ano po yan offshoots yan ng the World Needs a Father. So yan po ay you can avail of those trainings. Just let us know. Kung kayo po ay nag-message sa The World Needs a Father Facebook page, please do let us know kung sino in particular. Kasi po, 4 kaming nandun. Si paring Allison, ako, si paring Dennis, at saka si paring Manny, para mai-address po natin at mai-forward accordingly. Ano po? Yes. At muli, salamat po sa isa na namang pagkakataon ng magandang pagsasama-sama ngayong hapon. At kami po'y napagpala dahil sa pribilehiyo na kayo po ay mabahaginan ng mga prinsipyong sa amin ay naging pakinabang din naman. At sa ngalan po ng ating mga pare, si paring Manny Manansala, paring Dennis Espique, paring Allison ko, ito po si paring Jebo Bansuelo, nagpapaalala sa atin lahat mula po sa Malakay 4:6. He will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.